Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alright, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, April 2, 2024 na po. Ang bilis ng panahon, April na agad. So, isang magandang umaga po sa lahat. Nandito po muli tayo sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9. So, muli po ako po si John Mark Frances ng Youth with a Mission at Naga Grace Presbyterian Church. So, good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa muli pagkakataon na makapagbahagi ng mensahe sa umagang ito. Tayo po ay may kalahating oras na magkakasama-sama para po sa programang Biyaya sa Pagkaaga. So good morning po sa mga tagapakinig po muli na maagang gumigising at palaging sabi nga ay talagang magandang umaga palagi dahil nag-aabang para sa programa natin dito lamang sa Biyaya sa Pagkaaga. So good morning po sa bawat isa na mga nagkakapina at talagang maagang gumigising para lang makapakinig at makapanood of course sa ating Facebook Live. At good morning po sa mga kapamilya natin. Good morning sa mga magulang ko sa Iriga at of course yung pamilya nasa Lupi at sa ibang bansa din. Good morning dahil alam kong nag-aabang din sila every time na tayo ay mag-ere. Sila po ay nakaabang din para po manood at po sa atin, makisubaybay para po sa programa. So good morning po sa ating kamanggagawa, sa ating pastors. Good morning po sa bawat isa. Nawa po tayo ay patuloy na pinapalakas ng ating Panginoon para sa araw-araw nating gawain. Good morning po sa bawat isa na talagang masigasig hanggang sa mga panahon natin ngayon ay masigasig na naglilingkod para sa ating Panginoon. So good morning po. And good morning kay Sir Stephen na lagi din na nakantabay sa atin every morning. So good morning po. God bless sa iyo, sir, sa pagpapatuloy sa bibigay ng iyong suporta din. So good morning po sa lahat. Muli po ay nandito po tayo sa Biyaya sa Pagkaaga. At patuloy tayo po ay manalangin para po sa tatalakayin nating magandang topic ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan ka, O Diyos ng buhay, at patuloy kang takilain, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataong ito. Kami ay pinagkatiwalaan po, Panginoon, ng bagong buhay, Panginoon God. Salamat po na ikaw ang Diyos na bibigay ng kapahingahan sa aming mga pisikal na pangatawan. At salamat po, Panginoon, dahil alam namin ang presensya, ang Banal Espiritu ay kasama namin sa umagang ito. Muli po, O Diyos, salamat sa patuloy mong pagsama lang, Panginoon, at pagkatiwalaan nawa ng iyong salita ang bawat isa na makakapakinig. Muli po, ikaw ang mahayag sa umagang ito. Patuloy kang maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon God. At patuloy po na ikaw ang aming madakila, Lord God. Salamat po muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa na talagang nag-aantabay po para sa programa natin. So, ngayon pong umaga, ang ating tatalakayin ay New Life in Christ. Bagong buhay na kay Kristo. So, magandang topic po ito. At of course, kung may bagong buhay na kay Kristo, of course, may dati tayong buhay na wala kay Kristo. Sabihin, mayroon tayong mga nakalipas na buhay na wala tayong kumbaga sarili mo yung sinusunod mo. So ngayon po ang pagtatalakayin natin ay ang bagong buhay na kay Kristo. So sinasabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So ito po yung isa sa mga pagkukunan natin. Bagamat may mga verses tayo na tatalakayin din. Pero ito po yung isa sa mga tatalakayin natin o pagkukunan natin ng mensahe natin ngayong umaga. Itong
2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito po yung sinasabi sa versikulong ito, verse 17. Sabi po, therefore, if anyone, ano po, sino man, ang na kay Kristo, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ano po? And the old has gone, the new has come. So, kung sino man po daw ang na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. O kaya siya ay may bagong buhay. So, napakaliwanag po, ulitin ko po, magandang ano po natin to, mas maintindihan natin na kung sino man ang na kay Kristo, siya po ay bago ng nilalang. Kumbaga, siya po ay may bago ng buhay. At ano po itong sasabi dito, the old has gone and the new has come. Ano po, yung dating buhay na mayroon ka, ano po, sa ating mga tagapakinig, of course sa bawat isa, na noong dati na wala pa tayo kay Kristo, ano po, mayroon tayong dating buhay. So, di ko po alam yung mga buhay-buhay natin, ano po, kung ano yung pinagdaanan natin. Pero nung tayo nakakilalan sa Panginoon, tayo daw ay may buhay na bago. Ano po, the new has come, the old has gone, and the new has come. So, yung therefore, referring to the verse 14 to 16. So, di ko na po masyadong babasahin yung verse na yun. But, ito po yung sinasabi. Where Apostle Paul, kasi siya po yung sasabi dito, tells us that all believers have died with Christ and no longer lives for themselves. Pag tayo po ay namatay na kasama si Kristo. Pag ikaw po ay na kay Kristo na, or may bagong buhay ka na kay Kristo, ikaw daw po ay namatay. Hindi po ito literal na namatay ka. Kundi yung kasalanan natin ang nakasama na namatay doon sa krus. And no longer lives for themselves. Hindi na po tayo nabubuhay ng ang sarili natin. Kundi our lives are no longer worldly, hindi na po makamundo yung ating ginagawa, kundi sabi po dito, they are now spiritual. Hindi na po tayo nakatuon sa makamundong buhay, kundi na-excite na tayo doon sa spiritual na buhay natin. Pag ikaw po ay may buhay na kay Kristo. So ang sarap pakinggan na ikaw yung magkakaroon ka ng excitement pag-uusapan na yung buhay mo kay Kristo. Gusto mong laging sinishare yung buhay mo kay Kristo, dahil tayo po yung excited na tayo na makipag-usap sa buhay spiritual natin. Yun po yung kagandahan na may buhay tayo na kay Kristo. So our death is that the old sinful nature. Hindi po, sabi ko po kanina, hindi po yung literal na pagkamatay natin, kundi yung mga kasalanan natin. Yung old sinful nature was nailed to the cross with Christ. So last week lang po ay tayo ay nag-alala doon sa mga doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So yung kasalanan po natin ay nakasama ng ipinako noon pa. Bagamat inaalala natin, pero noon pa, once lang pong namatay ang Panginoong Hesukristo para sa atin. At yung mga kasalanan natin noong nakalipas, at noong present, at yung magagawa pa natin was nailed on the cross. Nailed to the cross with Christ. So it was buried with Him. Yung kasalanan natin ay kasama ng nailibing din. So napakasarap na malaman na pag may buhay ka kay Kristo, yung kasalanan mo binayaran na ng Panginoong Jesucristo. So hindi na po tayo sabi nga paulit-ulit na kung anong ginagawa na dapat nga tayo ay magbayad ng kasalanan natin, pero inako ng Panginoong Jesucristo para lang tayo maging malinis at tayo makaranas ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi po it was buried with Him, and just as He was raised up by the Father, so we are raised up to walk in a newness of life. So yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya binuhay din po tayo ng ating Panginoon
na hindi po yung literal din, kundi binuhay tayo na kasama ang Panginoon. Sabihin, mayroon na tayo bagong buhay na kay Kristo. Ano po, tayo po ay namatay sa ating mga kasalanan, pero ngayon ay tayo ay may buhay na kay Kristo. So again, ang sarap ng pakiramdam pag naranasan mo yung tunay na buhay na kay Kristo. Ano po, so alalahanin po natin or i-examine po natin ang sarili natin na kung tayo po ba ay namumuhay na sa ayon sa kalooban ng ating Panginoon, or hanggang sa panahon natin ngayon, ikaw pa rin yung nasusunod na kahit nagsasabi tayo na may relasyon tayo sa Diyos. So i-examine po natin yung sarili natin. Ano po? Nawa po ay ang kalooban ng Panginoon ang patuloy nating maranasan. Ano po, yung kalooban ng Diyos ang ating kumbaga maranasan natin yung isa pamuhay, yung gusto niya sa atin. Napakagandang talakayin ng may bagong buhay sa Panginoon. So in Romans chapter 6 verse 13, ang sabi po dito, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. So part of your body, ano po, na maging kagamit-gamit daw para lang pagsilbihan yung kasalanan. Kundi, sabi po dito, instead, give yourself completely to God. Ano po? Give completely yourself to God. Pag ikaw ay buhay na kay Kristo, we should give completely ang ating sarili sa ating Panginoon. For you were dead, tayo po muli ay, sabi nga dito, ay namatay, but now have a new life. Tayo ay may bagong buhay. So, use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. So, gamitin po natin ang ating katawan para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. So, ngayon po, mahalagang maunawaan po natin na yung mga katotohanan, kumbaga, yung binigay sa atin ng Panginoon, ano po, na new life. Ano po, so important to understand the truth about God's gift of new life in Christ Jesus. So ito po ay makakatulong sa atin na mamuhay, ano po, according to our new identity. Ano po, dapat po tayo ay namumuhay na ayon doon sa bago nating pagkatao. Ano po, kaya nga po kanina yung binanggit nating unang teksto, yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the old has gone and the new has come. Bago na po tayong nilalang, hindi na po ikaw yung dati. Ano po, bagamat parehas ang pangalan mo, pero yung bagong buhay, ano po, hindi na po yung dati mong ginagawa. So sa lahat po na tagapakinig po natin, so alam ko pong kilalan mo yung sarili mo. Ano ba yung ginagawa mo dati? At nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ano na yung nangyayari sa iyo? Ano na yung ginagawa mo? Isabihin, the new has come. The new life has come. Ano, may bagong buhay na tayo na galing kay Kristo. Ano po, na namumuhay na tayo para kay Kristo at namumuhay na tayo na kasama ang Diyos sa atin. So, when you receive Jesus Christ into your life, the old life passes away. Ano po, yung dati mong ginagawa ay namatay na. And you receive a new life. Yun nga po sa 2 Corinthians chapter 17. So, ibig sabihin, tayo pong mga Kristiyano become a new person. Bagong pagkatao. Spiritual na bagong pagkatao. Ano po, hindi po ito yung literal na magiging bagong pangalan mo kung ano man, kundi yung spiritual na buhay mo, ano po, ay mayroon ka ng bagong buhay. At of course, makikita yung sarili, makikita sa iyong buhay yung pagbabago. Kung ano yung ginagawa mo na dating kung anong mga makamundo, sabi nga po kanina, hindi na tayo worldly. Ano po, yung makamundong gawain na ginagawa natin. Mamaya po may mababanggit tayong mga makamundong gawain na nakabase din dito sa ating sa Bible mismo. Ano po? So ngayon ikaw na po ay tayo pong mga Kristiyano, tayo may buhay na kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang, bagong buhay. You are not the same. Ano po, hindi na ikaw yung dati.
So the old life is gone and the new life has begun. Ano po? So ang sarap na may bago tayong buhay kay Kristo. So the new life in Christ is worth sharing. Ano po, pag may bago tayong buhay, napakasarap na ibahagi yung ating bagong buhay kay Kristo. So wag po natin itago, wag po natin ikahiya na tayo ay may Kristo sa puso. So baka yung iba po sa atin pag tinatanong Kristiyano, ano po, Kristiyano pag nasa simbahan, pero pag nasa labas hindi na rin Kristiyano. Pero kailangan natin i-share na tayo po ay Kristiyano, sa loob man tayo ng simbahan, sa bahay natin, even sa labas ng sa mga kaibigan natin, ipangalandakan po natin na tayo po ay may bagong buhay, na sila din makaranas ng biyaya ng Diyos na bagong buhay. Po. So, ang sarap na nag-share tayo ng ating pananampalataya na tayo ay pinagkalooban ng bagong buhay kay Kristo. Po. So, new life in Christ requires us to fill our thoughts ng heavenly things. So, ang sarap na mapuno yung isipan natin ng mga makalangit na bagay. Ano po, nung dati, siguro, ang mga iniisip natin, yung mga kung ano-anong, sabi nga, ay mga makamundong bagay. Pero ngayon, pag may bagong buhay kay Kristo, dapat i-feel natin yung isipan natin, yung puso natin ng mga makalangit na bagay. So, do not be dominated by thoughts of the things of this world. Wag po natin na ipulyot yung sarili natin sa mga bagay na mga makamundo. Po, isipin natin yung ginawa ng Panginoon sa atin at isipin natin yung gagawin pa ng Panginoon sa atin. Po, na kailangan natin maranasan ang kanyang biyaya sa atin. Po, kaya wag na po natin hayaan pag tayo po ay na kay Kristo, pag tayo po ay namumuhay na para kay Kristo, wag po natin hayaan na manaig pa rin yung mga makamundong gawain, kundi manaig na yung makalangit na mga bagay sa ating isipan, at ito po ay lalabas sa ating mga action. Ano po? Kung ano yung sabi nga, laman ng puso natin, yun po yung lalabas na action natin. So dapat makalangit, hindi makamundong bagay ang i-feel natin sa ating buhay. So, buhay na kay Kristo ang dapat makita ng mga tao sa atin. Ano po? So, ang Biblia po nagsasabi dito na sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4, since you have been raised up to life, to new life with Christ, set your sight on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. So, think about the things in heaven, not the things here on earth. Po, yun pinapaalala po sa atin na ituon natin yung ating sarili, yung ating mga paningin, yung ating isipan sa makalangit na gawain, sa makalangit na pag-iisip. Ano po, i-feel natin ng yung buhay natin ng makalangit na gawain. So ito po yung sinasabi sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Ano po, sabi nga po dito, for you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God, and when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share also for His glory. Ano po, tayo po ay makikibahagi din sa kanyang kalwalhatian. So dapat ma-reveal, dapat makita na tayo ay may buhay na kay Kristo. Wag po natin itago na tayo ay Kristiyano, tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, kundi dapat mahayag at makita ng bawat kaibigan natin, kapamilya natin, na tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat makita po nila na tayo ay may Diyos sa buhay natin, sa puso natin. Para, sabi nga po, kahit hindi tayo magsalita, makita nila ang ating gawa, mararanasan din nila at gusto din nila i-desire sa buhay nila na magkaroon ng bagong buhay na kay Kristo. So according to Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 15, sabi po dito, Christians should not love the world or the things in the world, for if anyone loves the world,
the love of the Father is not in Him. So, dapat hindi na po natin mahalin yung mga makamundong gawain, kundi mahalin po natin yung, sabi po dito, mahalin po natin yung bagong buhay natin na kay Kristo. Kasi nga, sabi nga po sa 1 John chapter 2 verse 15, na kung minamahal po natin ang mundong ito, so ang pag-ibig ng Diyos Ama ay wala sa atin. Ano po? So, yun po yung gustong anin po natin dito sa it worth sharing. Dapat makita po sa atin ating buhay. So, living a new life in Christ means believers must not yield. Hindi na po tayo nakikibagay. Ano po, hindi na po tayo na nakikipamatog doon sa pagkakasala. Ano po, kundi dapat nakikita na yung bagong buhay natin na gumagawa para sa ubasan ng ating Panginoon. Ano po, na tayo po ay may pagpupuri na sa ating Panginoon. So, Jesus died para sa atin. Binagkaloob niya yung buhay yung buhay niya para sa bawat isa, hindi lang po para kanino kundi sa bawat isa. So dapat po maranasan natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. So ang sarap na may bagong buhay na kay Kristo. So we cannot continue in doing sin para po sabi po dito so that the grace may abound or increase, or so that can keep on showing us more and more yung kanyang kindness and forgiveness. Ayun po yan sa Romans chapter 6 verse 1. Dapat hindi na po tayo nagpapatuloy sa gawain ng pagkakasala para maranasan natin yung biyaya niya sa ating buhay. Sabi nga po dito, may abound. Ano po, na maranasan natin yung kasaganahan ng buhay na kay Kristo. Ano po. So again, the Bible warns us that do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourself completely to God. Give yourself completely to God. For you were dead, but you now have a new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Ayon lang sa kalawahatian ng ating Panginoong Jesucristo. So ito pong Colossians chapter 3 verse 5 to 10. Bagamat mahaba-haba po ito, pero di ko na po babasahin lahat. Ano po? Pero ito po ay nagpo-point po dito yung pagkakaiba ng old life and the new life. Po yung buhay na mayroon tayo dati at yung bagong buhay na mayroon tayo na kay Kristo. So nawa po ay itong bagong buhay na kay Kristo ay maranasan ng bawat tagapakinig po natin. Ano po, hindi pa po huli yung oras or yung panahon para po magkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. So sa lahat po na nakakapakinig at makakapakinig pa at mga nanonood, I hope and I pray na maranasan po natin ito pong bagong buhay na sinasabi po natin na kay Kristo. Ang sarap sa puso, ang sarap sa isipan na mayroon kang kapayapaan dahil sa bagong buhay na kay Kristo. Ano po, pag tayo po ay may problema, tayo po ay may mga struggle sa buhay, pero kung alam mo na ikaw ay kay Kristo, ikaw ay may bagong buhay na kay Kristo, ikaw po ay may kapayapaan. Ano po, hindi lamang sa isipan kundi ang iyong puso ay payapa na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ano po. So again, I pray na nawa sa lahat po na nakakapakinig ay maranasan po natin ang biyaya ng Diyos. Ano po, maranasan po natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na binigay niya yung kanyang buhay para sa iyo, para sa akin at para sa bawat isa. At nawa po ay yung buhay ng yun ay maranasan natin na araw-araw paggising natin, tayo po ay may kagalakan, tayo po ay masigla dahil alam natin na ang Diyos kasama natin sa ating buhay. So, the old life has gone, the new has come. So, ang bagong or yung lumang pagkatao natin ay nawala na at yung bagong buhay natin, mayroon na tayo kay Kristo, ating Panginoong Diyos. So, yung lahat ng
mga lumang pagkatao natin ay napalitan na ng bagong buhay natin. And naiiba po yung ating perspective sa buhay pag nakay Kristo tayo. Po. So mayroon na po tayong fullness ng ating buhay. And sabi nga po dito, the newborn soul delights in the things of God. Tayo po ay nasisaya na sa gawain para sa Diyos. And abhors the things of the world and the flesh. At kinakasuklaman na natin at inaayawan na natin yung gawain ng makamundo at yung pagnanasa ng ating sarili. Kundi inuuna natin na mapapurihan at malalahati ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung tayo po ay mayroon ng bagong buhay na kay Kristo. So our purpose, our feelings, our desires, and even yung understanding natin ay nagbabago. We see the world differently pag tayo po ay nakay Kristo. Masaya tayo palagi kahit po may nararanasan tayong mga struggle sa buhay, pero may kapayapaan tayo dahil may Diyos tayo na kasama natin. May bagong buhay tayo na nakay Kristo. So we have a new life in Christ, mga kapatid. Dapat mapakita natin, maihayag natin na tayo po ay may bagong buhay na nakay Kristo. We are formed in the mind of God and created by His power for His glory. Tayo po ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tayo po ay create ng Diyos ayon din sa kanyang kapangyarihan, at tayo po ay nilalang ng Diyos para sa kanyang kalulahatian. So sa lahat po, nawa po ay maranasan natin, ito po yung panalangin natin, na maranasan natin yung kapayapaan, maranasan natin yung buhay na bago, na nakay Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umaang ito. Muli po sa iyo pinagkakatiwala, Panginoon God, ang bawat buhay na nakapakinig ng mensahe ngayong umaga. Nawa po Panginoon, maranasan Panginoon God ang bagong buhay na iyong kaloob, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong patuloy na pag-ibig, Panginoon God, sa bawat isa. Sa tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat nakapakinig, patuloy mo pong katukin ang puso, Panginoon God, ang bawat buhay, Panginoon. Nawa po, pasukin ka bilang Diyos, tagapagligtas ng buhay, tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord God, I pray na nawa maranasan nila ang bagong buhay na nakay Kristo. Napakasarap na may bagong buhay. Alam namin na ikaw ang kumilos sa buhay namin, Panginoon God. Ang puso namin ay mag-uumapaw ng kagalakan. Salamat po, O Diyos, muli. At pagpalain ang radio station nito, ang radio program na ito, na yung ginagamit lang, Panginoon, para sa iyong kalulahatian. Salamat po, Panginoon, na patuloy na naging daluyan ng pagpapala ang programang ito at sa lahat ng yung ginagamit na magbabahagi ng mensahe mo, Panginoon God. Salamat po, Ama. Muli, ikaw ang mahayag. Patuloy po, O Diyos, na maluhati ka sa buong maghapon ng buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng iyong mga lingkod, Panginoon God. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. At patuloy na maranasan ka, patuloy kang mahayag sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon God. Muli po, ikaw po, Panginoon God, ang maitaas namin sa aming buhay. Ikaw ang mapaglingkuran namin sa buong maghapon, Panginoon God. Salamat po, Ama. Ito pong aming sawad dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. So, sa ngalan po ng AMNI or Alliance of Ministries of Metro Naga Corporation, ako po si John Mark Frances. Muli po ay magpapasalamat sa pagpapatuloy ng biyaya sa pagkaaga. Susunod na po ang programang Kakampi News Network ni Sir June Bernas. So, good morning po at God bless. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words.
the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so free